Cappuccino News! Nandito po tayo ngayon sa Mualbual, Cebu at makikita natin na malakas ang hangin at ang alon dito gawa ng bagyong Christine. Ngunit isang grupo pa rin ng mga turista ang sumungong sa dagat upang makakita ng sardinas na may ulo. Abangan ang iba pang detalye ng balitang yan sa mga susunod na video. Good morning, good morning. What's up mga kalakbay? Welcome back to my channel. This is the part 2 of our Cebu vlog. So before anything else, please subscribe ka na sa channel ko. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na adventures ko. For today's video nga, pupunta tayo ng South Cebu. Nag-book lang kami sa XJS Travel and Tours ng exclusive tours for 15 packs. And sa lakbay natin ngayon, meron tayong kasamang nag-birthday. Happy birthday! Saan tayo kakain mamaya? Nasa car ka na. Car kasi car. Not van. Pagdating nga namin ng Mualbual, dumiretso na rin kami dito para i-meet yung mga guide namin for the sardines run and turtle interaction. So, kasama na po dito yung mga equipments na kailangan namin gamitin, katulad ng life vest and yung goggles. Included na po siya dun sa tour na nabook namin. 14 packs nga pala kami for this activity and we have a total of 4 tour guides or guides dun sa dagat. So, makikita nyo sobrang lakas ng alon and lakas ng hangin. Pero, sabi naman ng mga guide namin, it's still safe naman and may number of tour guides naman enough for us. So, before anything else, kailangan nyo nang mag-briefing para malaman yung mga do's and don'ts. Kasi bawal pong mahawakan yung turtle. May fine na 2,000. Ano nakita mo, be? Nakita ko ng sabihin. Namay. Ulo. Ulo, hindi ka na mag-process. Pag nalaglag. After nga namin guys, hindi na kami nagpalit kasi kailangan namin bumiyahe ng 30 minutes pa punta sa Badian. So, for this activity, yung canyoneering, hindi namin kasama sila mama. Hindi kasi siya kakayanin nila mama, and especially nung mga bata kasi talagang super physical yung activity. Siyempre, bago yung activity, kailangan nyo magbasa ng waiver. Hello guys! Kailangan nyo pumirma. Yung RJS Canyoneering nga yung partner nung travel and tours namin. So, sila yung nag-guide sa amin for canyoneering. Kasama na dyan yung helmet and yung vest. Guys, before kawasa, mauna kayo din. Need nyo lang mag-ride ng multi-cab papakyat dito sa Badian. Siguro mga 15 to 20 minutes yan. And may briefing po dito. Bibigyan din nila kayo nitong granola bars and a bottle of water. For those who don't know, meron kayong dalawang option papunta dun sa jump-off nung canyoneering. First is yung zipline, which is 350 pesos per head. So, 700 yon per partner. And then, ito naman yung second option nyo. Kailangan nyo mag-trek papunta dun sa jump-off. So, this is, sabi nung mga guide, this is around 45 minutes of trekking. Nag-start yung trekking namin
almost 12 na siya ng tanghali. So, swerte kami kasi hindi ganun kainit. Pero dahil maulan-ulan nga ngayon, ingat na lang kayo sa paglalakad ninyo at pag-akyat kasi madulas yung daan. So, sa group nga namin na to, total of 10 packs kami. And required pala sa tourism nila na 1 guide per packs. Lakbay dyan. So, di naman ganun katagal yung pagtitrek namin. Almost 30 minutes lang siya. So, nakakit din kami kasi hindi kami masyado napagod gawa ng sinaganan kainitan. So, pagdating namin sa taas, need namin bumaba papunta sa jump off. So, kung makikita nyo, madulas siya pero meron namang mga hawakan. So, ingat na lang po tayo. And pagbaba namin, ayan, nakita na namin na may tubig na. So, ito na, mag-start na yung canyoneering experience namin. Sabi ng mga guide namin, malakas-lakas talaga yung alon ngayon. Kaya ingat-ingat, pag-iingat po talaga kami. And kung makikita niyo yung water, ganyan talaga yung kulay ng water niya in person. As in parang mag-green-green siya. Ganun. Hello mga kalakbay! Nandito tayo ngayon sa Badyan para sa kanilang sikat na canyoneering. Mula dito sa Badyan, Okay! Ikaw naman kayo dyan! Sa pangit. tara, lakbay tayo!
Grabe guys. Sobrang nakakapagod. Pero for me, worth it lahat. Kaya for anyone out there na nagdadalawang isip pa rin kung magkakanyonin kayo dito sa Badian, Cebu, go nyo na! Go for it! Wow! Sobrang saya guys. And worth it lahat ng pagod. See you again na lang bukas for our dito. What's that? Ano po yan? Donut? Wow! Hindi pa. Grabe! Nakakali na sala. Hindi pa yung ano, chocolate. Ito siya guys. Grabe. Awas ba? Hoy! Hoy, ang sarap. Lami kaayo. Sarap ba? Sarap diba? Sarap. Kasang chocolate. This is me. After canyoning natin. After nga namin guys, sumakay lang kami dito sa L3 pabalik ng RGS. And kasama nga pala dun sa tour namin yung food na to. Pero sa sobrang pagod namin, bitin siya. So after namin magbanlaw at magbihes, bumiyahe na rin kami at dumaan kami pala dito sa may Karkar Cebu para matry yung lechon nila. Sayang hindi kami nakakain doon sa mga may flavored na lechon, pero still masarap yung lechon dito. Pagbalik namin sa Airbnb, nakatulog na rin kami sa super pagod. Good morning, good morning. Good morning. Meron na, meron na. Dito na kami sa Sirao. Hello. Umuulan na dito guys sa Taoist Temple. After namin dito sa Taoist Temple, bumaba na rin kami para mamili ng mga pasalubong dito sa Tabuan Market. Super dami pong options nyo dito. May mga tuyo, daing, tapos yung mga pusit na dinaing.
at kung ano-ano pa. May binili rin nga kami dito na parang tosino siya na fish. Super sarap na nang matry namin sa bahay. Ay, Lakbay Maria. Lakbay Maria. Ay, tumitanggit. Hi guys! Dito nga pala sa may Heritage Monument, meron ditong mga pilihan ng mga souvenir. So, marami sila ditong ibang option. Pero ako mahilig kasi ako mag-collect ng ref magnet. And ang unique ng mga ref magnets nila dito. Dito kami ngayon sa Recto. Cebu version. For lunch nga pala, dito kami kumain sa Mang Inasal. Siyempre, very bago, very unique, di ba? After namin mag-lunch, dumiretso lang kami dito sa Santo Niño Church. Take note nga pala guys, make sure na nakasuot kayo ng decent clothes dito sa church kasi may rules sila for their clothing. So, kung makikita nyo, ginamit ko muna yung cardigan ni ate kasi naka-sleeveless ako. And of course, of what I told you before, lagi ako nag-pray sa mga church na pupuntahan ko sa iba't ibang bayan. So, dito sa Santo Niño Church, marami din ditong mga artworks and paintings na nagde-depict nung history of the place. Then, pumunta nga pala kami dyan sa may chapel para ma-meet si Santo Niño. So, dito nga sa may gilid or sa likod ng church, nandito yung Magellan's Cross. Isa to sa mga gusto talaga namin mapuntahan kasi super historical niya. Meron nga pala guys, dito ng mga restaurant. So, bumalik kami ng 6 for 100. Ito namang Fort San Pedro, pinuntahan namin siya kahit di siya kasama sa itinerary namin. So, super bait ni Kuya na kasama namin sa tour na to. Di dito magbayad ng 30 for entrance, pero di na kami pumasok. At nung makarating nga kami dito sa may 10,000 Roses, kung makikita nyo, super lakas na nung hangin. Yun pala, magla-landfall na yung bagyong Christine. So, nung hapon na yan, in-update kami nung Cebu Pacific na na-cancel yung flight namin for the morning. So, need namin siya aerobook ng afternoon. Nandito po tayo sa Cordova, Cebu at ramdam na ramdam dito ang bagyong Christine. Kamusta po kayo dyan? Comment daw below. Ayan guys, ito yung dinner namin. Lechon paksiw, patola, meron kaming sinangag, at sise galing sa Tabuan Market. Yummers! Kumakain ka ba ng sise? Kumakain ka ng sise? Marunong ako kumain yan? Talaba. Nagtimpla sa kawali. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito nga pala yung nabook namin na Airbnb. 2-bedroom condo unit siya with pull-out beds and a sofa bed. So, good for 6 to 8 packs to guys. Lalagay ko na lang sa description nitong video yung link niya from Airbnb. So, both room po, meron silang air condition and cabinets. So, ito yung mini kitchen nila. Pwede kayo magluto dyan. Meron silang microwave and refrigerator. Meron din yung ref nilang tinitindang cook. You just need to message yung may-ari. May cleaning materials sila. May exhaust range sila dyan for cooking. And of course, yung utensils nila, kompleto po yan. So, andyan sa ilalim yung mga kaso. Ito yung dining po nila.
This is the living area. So, meron sila dyan television with Netflix, YouTube, and meron po silang Wi-Fi. So, this is their bathroom with hot and cold shower na yan. Kompleto with flush yan, guys. Nagstay kami dito ng 4 days and 3 nights and ang binayaran namin is nasa 7,000 plus. Nag-check out kami dyan before 11 a.m. kasi 12 o'clock yung boarding time namin. So, kung makikita nyo guys, super mahangin na yan. Yun pala, nag-landfall na yung bagyong Christine sa Manila. So, pagdating namin ng airport, wala namang inabiso sa amin or any other like news about sa bagyo. So, dire-diretso lang kami and nag-check-in lang ako ng baggage, bumili ng mga pasalubong or t-shirts. The city. And then around 12:55, nagpa-board na sila dun sa flight namin pabalik ng Manila. Pero ito yung talagang hindi namin inaasahan, guys. Super lala nung naging experience namin sa flight na to. So, meron akong TikTok video na pinost. Super nag-trending po siya. So, if you guys want to know the details about this, you can check out my TikTok account at Lakbay Maria. Ilalagay ko rin yung link sa profile ko. And you can continue to support all my adventures by subscribing to this channel. Daghang salamat, Cebu!